naging propesyon. Nung para in-offer po sa akin, parang una ko po kasi agad naiisip yung paano po yung magiging feedback ng manonood. Isang opportunity na naman po to, kung hindi ko i-grab, super panghihinayangan ko naman po. Paglikha gamit ang makabagong teknolohiya. Pwede kang magbasa, pwede kang magsulat for free. Para pong doon po, nabe-benefit po yung writers, yung readers. Mula sa simpleng hilig sa pagsusulat, maring maging tunay ng manunulat. Ito po si Pare Ray. Gamit ang makabagong teknolohiya, abot kamay na ang mga pangarap. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yaging gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Dati napakahirap para sa isa nangangarap ang maglathala ng kanyang aklat para tuparin ang kanyang pangarap. Para sa isang manunulat, wala na masarap na pakiramdam ang matupad ang pangarap na mailathala ang kanyang kwento na pinaghirapan upang tangkilikin na maraming mambabasa. Sa kasalukuyan, gamit ang internet at sa tulong na rin ng ilang mga website, mari mo nang maibahagi ang iyong kwento sa buong mundo at maging ganap na manunulat. Ito ang naranasan ni Nayin Yagdulas, 21 taong gulang, nagtapos ng kursong accountancy at mayakda ng kwentong pinamagantan niyang I am 20 but still MBSP, na unang nagpakilig sa mga mambabasa sa website na Wattpad. Ano ba ang Wattpad? Ang Wattpad po ay isang website kung saan ito po yung tinuturing na world's largest community para sa mga readers and writers. Pwede kang magbasa, pwede kang magsulat for free. Para pong doon po, nabe-benefit po yung writers, yung readers, kasi wala naman pong bayad. Makapagbasa po lahat po ng genre. Yun, interaction din po siya ng writers and readers. Ayun po. Taong 2012, unang nadiskubre ni Nayin ang website nito at doon siya nag-umisang magbasa at magsulat ng mga kwento nito. Nung elementary po ako ay journalist na po ako. Nagsusulat po ako ng mga feature articles, tapos po sumasali po ako sa mga division schools press conference. Siguro po, nung last po kasing sumali ako, parang natalo po ako. Kaya po parang na-down po ako, hindi na po ako ulit nagsulat after noon. Tapos nung 2012 nga po, nung na-discover ko yung Wattpad, noon na lang po ulit na-boost yung confidence ko na magsulat. Kwento tungkol sa pag-ibig ang patok ng magsimulang magsulat sa website si Nayin. Ang unang kwento na kanyang sinulat, I am 20 but still MBSB, ay humakot ng 4 na milyong views sa loob ng 3 taon. Sa mga 1 million read pa lang po siya, tinry ko po siyang i-self-publish. Tapos po, may mga nakikita po ako na mga Wattpad stories na pinapublish yung mga sikat na publisher dito sa Pilipinas. Tapos sabi ko po, gusto ko din. Tapos po, nagtingin-tingin po ako ng mga ibang authors na nagsa-self-pub. Tapos nakita ko po si Miss Mina Esguera. Isa rin po siyang published writer din po siya. Marami din po siyang mga books. Tapos meron po siyang self-publishing na parang project. Tapos tinanong ko po siya. Tapos nagpatulong po ako kung paano ma-self-pub yung libro ko. Tapos naging libro po siya. Hindi madali ang pagiging self-published author mula sa pagkuha ng order ng mga libro hanggang sa pag-imprenta nito at pagpapadala gamit ang courier services, sagot ng author. Hindi rin maibenta ang mga libro nito sa mga malalaking bookstore sa buong bansa. Inoferan po ako ng LIB, Life is Beautiful Publishing. Ay gusto daw po nila yung story ko na i-publish nationwide. Tapos nagdalawang isip pa nga po ako noon kasi parang unang tanong ko po agad parang may bibili ba? Try lang din, parang ito na din yung chance ko na mabasa ng kahit hindi nagwa-Wattpad yung book ko. Kaya po umuuna po ako, tapos ayun na po, nag-start na po na ma-publish yung book. Tama na lang naman sila, tatlo lang. Siyang panganay.
Panganay sa tatlo magkakapatid si Neyi. Ayon sa kanyang inang si Luningning, hindi niya lubos na maisip kung paano nahilig sa pagsusulat ang kanyang anak. Kinder, nag-honor siyang kinder, tapos salutatorian ng grade 6, tapos first year hanggang fourth year, salutatorian siya. Tapos yun, college, hanggang college, Dean's Lister siya. Sa muling pagbabalik ng Kasanggabo ang Langit, Pupunta po ako doon. Ako po yung magpapapirma ng books na sa ibang authors. Tapos nung ito lang po, parang ako sa akin naman po may nagpapapicture. Parang naging celebrity. Kasangga mo ang langit. Bata pa lang ay hilig na ni Nayin Diagdulas ang magbasa at magsulat. Subalit hindi niya inaasahan sa murang edad na 21 anyos ay magiging ganap na rin siyang manunulat. Ipinakita sa amin ni Nayin ang mga paborito niyang libro sa kanyang koleksyon. Favorite ng isang bookworm, Hunger Games, saka Shatter Me. Bakit mo siya nagustuhan? Adventure, sci-fi, parang dystopian, ganon. Ito din po, dystopian yung genre niya. Basta, ang ganda na. Sa isang book na ganyan, gano'ng katagal mo tinatapos yan, basahin? Siguro mga, kung 5 p.m. ako na parang before ako matulog nung gabi, natapos ko na bumasahin. Yung kabilis. Ganun. Pag po, isang basahan, kaya po talaga kapag, nag-enjoy, parang di mo na rin mamamalayan yung oras. Si Nayin ang may akda na nobelang I'm 20 but still NBSB na tungkol sa isang accountant na tinangkang sundin ang mga tips na kanyang nabasa upang magkanobyo. Ilang stories na ba ang mga naisulat mo sa Wattpad at ilan dito ang mga nai-publish na? Meron po akong 62 works sa Wattpad. Yung 20 po, hinati ko, kinampile ko po para maging isang book. Ito po yung kinalabasan nung Puro mga short Opo. stories. Bukod sa pagkakapublish ng kanyang nobelang I'm 20 but still NBSB, ay isinadula pa ito sa telebisyon na hindi akalaing mangyayari ni Nayin. Nung para in-offer po sa akin, tumanggi po ako. Parang ang tagal po talaga, ilang buwan pa pong... Bakit? Siguro po ng February or January, inopera na ako this year. Parang una ko po kasi agad naiisip yung paano po yung magiging feedback ng manonood. Isang opportunity na naman po to. Kung hindi ko i-grab, super panghihinayangan ko naman po. Kaya po, umuo na po ako ng mga bandang July. Tapos, ayun na po, parang ang saya. Sa feeling na po yung nag-story conference na po, nakilala ko po yung director, yung gaganap. Napapanood ko pa, parang wow, parang ganun po. Mula sa isang pangarap na magsulat at ibahagi ang kanyang mga kwento, isa na ngang ganap na manunulat si Nayin. May nabago ba sa buhay mo pagmula nung naipalabas sa TV yung story? Pag nangyari po nung MIBF Manila International Book Fair, pupunta po ako doon. Ako po yung magpapapirma ng books na sa ibang authors. Tapos nung ito lang po, parang ako sa akin naman po may nagpapapicture. Tapos sa akin naman po may mga dala po silang books ko. Tapos magsasign po ako. Parang naging celebrity. Parang ganun. Malaki ang pasasalamat ni Nayin sa mga tumulong sa kanyang maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya naman naisipan niyang gawin din ito para sa iba. So ngayon po, ang parang pinafocus ko po yung mga projects ko. Kasi po tumutulong po ako sa mga ibang writers na hindi po sila ganun kasikat. Ginawa ko po, pinagsama-sama ko po sila. Kada isang story nila, kinumpile ko po sa isang book. Bali po sina-self-publish ko po yung mga story ng mga tinutulungan ko pong mga writers. Siguro mga 100 writers na rin po yung na parang nabigyan ko po ng chance na maging libro po yung inaano nila. Kasi parang sabi ko po, tinulungan din naman po ako dati. So, way of giving back din naman po sa iba. Para naman sa mga nais tularan si Nayin, ito ang kanyang maipapayo. Parang magsulat ka lang, gawin mo lang yung gusto mo, i-enjoy mo yung ginagawa mo. Pagdating ng time mo, ikaw naman yung mag-shine, ikaw naman yung makilala, yung mga stories mo naman yung mabasa at makita sa bookstores. tulad ng kasabihan, kapag may tiyaga ay may nilaga. Nagbubunga ang pagsusumikap at pagpupursige upang makamit ang mga pangarap.
Idagdag pa natin dyan ang pananalig sa may kapan. Walang imposible sa taong marunong magdasal. Sana mo naibigyan ninyo is pang spesyal ang pagdanahal naming palatuntunan na kapagati ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalapri po, Dere sa Langit, ino po si Padre. Ako naman, si J.R. Langit. Laging tandaan, Sana maglaban. kasama mo langit.